Speaking of naman, dahil nga, di ba mga kababayan, eto na. Meron na silang presidente na tatakbo sa 2028. Kulang na lang po, vice-presidente. Mga bossing, no? Ang mga nakikita ho natin, mga kababayan, na posibleng maging katandem ng vice-presidente sa pagtakbo sa pagka-presidente ay ni Marcos. Robin Padilla, Rodante Marcolita, yung Leni Robredo, malabo pa ho yan sa tubig kanal Hindi po yan, hindi po kakagatin yan ni Atty. Leni Robredo. At kahit na kung sakali man nakagatin ni Atty. Leni Robredo na maging vice president siya ni Sara Duterte, ang nakikita ko dito, ang mangyayari ay tatalikuran si Atty. Leni Robredo nung mga kakamping. Sino agree sa akin na kapag pumayag, pagka lang pero alam ko hindi papayag si Robredo niyan no? Pag pumayag si Atty. Leni Robredo na maging vice-presidente ni Sara Duterte, yung mga taga-suporta niya ang tatalikod sa kanya. Oo, kasi ang tagal-tagal nang isinusuka ng mga kakampingki. Yang mga Duterte. Ayaw na ayaw. O press one, sa naniniwala sa akin, natatalikuran ng mga kakamping si Atty. Leni Robredo kapag pumayag siya na maging vice-presidente siya ni Sara Duterte. Ganyan ho ang mangyayari diyan, mga kababayan. Hindi po sa susunod yung mga kakamping tapos iboboto. Maaari ang isipin nila, si Leni Robredo, tumakbong vice-presidente ni Sara, iboto natin si Robredo kasi kapag natapos na ang eleksyon, magtatrabaho naman to. Pero si Sara, wag natin iboto. Ganun ho mangyayari dyan. Kung si Rodante Marcoleta naman ho ang tatakbo, eto, may mga nagsusulong. Itong nakakaang-araw ng Kung si Rodante Marcoleta naman po ang magiging presidente, vice-presidente ni Sara Duterte, mga kababayan, which is, eto nga po, may mga Pilipino nang nagsusulong, mga boss chipamo, sir, no? Nilunsad nitong nakakaang-araw ng Miyerkules sa Hocos Cafe sa Barangay Tikay sa lungsod ng Malolos dito sa lalawigan ng Bulacan. Press conference, Senator Dante Marcoleta to run as our VP for 2028. Baka si Rodante Marcoleta lang din ang nagsabi sa inyo yan. Di ba? Sir Sunny Reyes, baka si Rodante Marcoleta, subukan nyo nga. No, na kunyari, punta kayo doon, magkape kayo, tapos subukan nyo na kayo ay sumusuporta sa pagka-vice-president. Ganyan no sa politika. Mga kababayan, sila lang din, no? Tapos kunyari, maraming salamat po. Kasi sumusuporta kayo sa pagtakbo ko sa vice-presidente, pero ayaw ko po yan. Gaganyan-ganyan sa umpisa. Pero sa katotohanan, mga bossing, sila lang din yan. Ano? Kung maging vice-presidente yan? Ano mangyayari? Di ba? Pro-China na tayo. Tapos ang presidente, Sara Duterte, naku po, malamang ho, yung sinasabing probinsya ng, ang Pilipinas ay probinsya ng China, doon na ho magkakatotoo yun. Di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, panoorin mo Mark, interview ni Christian Esguerra kay Marcoleta. Sige, hindi ko pa nakita yan kasi naging busy tayo last day Pag si Marcoleta, 2,000 lang. Ano yun? Ano yun? Ba't may libog na. Nag-request ng interview si Marcoleta kay Christian Esguerra. Maganda yan. Sa tingin ko, si Marcoleta ang bagay na VP, ni Sara. Sanay na kasing maging tuta si Pag. Tuloy. Marcoleta for Vice President Movement. Nagsagawa rin sa nasabing lugar ng press conference para paliwanag kung bakit sinusulong ng iba't ibang grupo ang Marcoleta for Vice President Movement. Bakit nga ba? Sige nga, parinig nyo sa amin yung inyong dahilan kung ba't isinusulong nyo yung Marcoleta for Vice President. Ayon kay retired Police General Rolando Lorenzo, ang provincial chairman ng Team Dante Marcoleta sa Bulacan. Si Senador dahil gusto nyo maging sakupin na tayo ng China.
Gusto niya maging probinsya na tayo ng China. No? Kasi doon nyo idedepende yung yung buhay ninyo. Ay, Diyos ko po, Lord. Marcoleta lamang ang nakikita nila na may paninindigan at kakayahan na labanan ang talamak na korupsyon sa ating bansa. Si Senator Dante Marcoleta ang siyang makapagpapabago. Makakapagpabago yung Kalayaan Island na dating sa atin ay magiging sa sa China na. Yan po ba yung tinutukoy ninyo? Kasi di ba yung sinasabi niya, i-give up ang Kalayaan Island Group, mga bossing? Oh. Pansin niyo po, napapanood niya naman sa TV, Dagdag ko pa din po, pati po yung West Philippine Sea. Malamang yung talagang dati sinasabi niya lang, there is no such as West Philippine Sea. Kapag kasi Dante Marcoleta ang naging vice-presidente, malamang totoo na yung there is no such as West Philippine Sea. Dagdag mo na din, yung 2,000 pababa, matutupad na ba yun? Tagal nun election pa lang, ipinangako na sa inyo yun. Kami, hindi naman kami naniwala doon na tutuparin ni Marcoleta yan. Tingnan nyo nga mga kababayan, Pebrero na ngayon. Diba? Marso, Abril, March, April, May, June. June niya sinabi yun. 4 na buwan na lang, 1 taon na. Hanggang ngayon, wala pa. Inunahan pa Nino? Ni Congressman Sandro Marcos at saka ni Martin Romualdez. Yung sinasabi ni Marcoleta, wala na yun. Yung 2,000, nanalo na nanalo na Okay na yun. sa radyo, nababasa niyo sa newspaper, na walang ibang gustong tumugis sa mga kabataan. Kung hindi isuko yung mga isla natin, yun po ba, sir? No? Walang ibang gusto si Marcoleta kundi isuko yung ating mga isla. Sa mga kaibigan sa pagkakutan sa lahat ng magnanakaw ng pondo natin ng bayan. Mamputek na yan. Galit nga yung sinusulong nyo maging vice-presidente na magsuoli ng pera yung mga diskaya At eto nga tingnan mo talagang nakakulong na yung si Sara Diskaya at yung asawa niya nasaan na, nakakulong din sa Senate. Diba? Tapos maririnig mo kay Rodante Marcoleta, hindi siya papayag na isole. Bakit daw kailangan isole para maging state witness? Natural, baka pera ng bayan yan. Baka pera ng mamamayang Pilipino yan. Tapos sasabihin niya, si Marcoleta lang yung galit doon sa mga korap. Eto pa nga, may issue pa yan. Diba? Hindi niya isinulat yung mga tao na nagbigay sa kanya ng donor o nagbigay sa kanya ng pera para doon sa kanyang eleksyon, sa kampanya niya. May issue pa yan. Oy, George Garcia, kakatukin lang namin kayo. Sabi naman daw ni George Garcia, mga kababayan, natanggap ni Rodante Marcoleta yung mga pera bago daw mag-eleksyon. Sabit na naman! Bakit congressman si Rodante Marcoleta noong mga panahon na yun Ibig sabihin, tumatanggap ng pera si Dante Marcoleta nung panahon nang siya ay congressman. Pakikatok po, ombudsman, sir, ombudsman Boying Remulla. Pakisilip din po itong kay Rodante Marcoleta. Sinasabi nila, natanggap ni Rodante Marcoleta yung pera bago siya, bago ang kampanya. So, ibig sabihin, siya, congressman siya nun. Walang lusot. Kapag yan, mga napatunayan, graft and corruption naman yan. Una, plunder lang. Una, perjury lang ang kakaharapin dahil doon sa paglagda at pagsasabi na wala siyang natanggap na donor doon sa kanyang sose. Pero kalaunan, umamin na may natanggap. O eto naman, umatras daw yung pagtanggap. Panahon daw ng bago mag-eleksyon. Congressman naman siya. Walang lusot mga kababayan. Kaya yung etong sinusulong ninyo, Rodante Marcoleta, para sa pagiging vice-presidente, lagpasan nyo muna lahat ito. Ng problema.
ni Marcoleta bago masabi na makakatakbo yan sa 2028 sa pagka-vice presidente